Amen. Amen. Thank you for that wonderful song. This time, I would like to ask you, walailangan mga kaigsunan, to open your Bibles with me and let us have our Bibles today opened mga kaigsunan. Tungabrin to mga Bible no. And let us begin our study tonight sa pulong sa ato nga Ginoo. And we shall study the book of John, mga kaigsunan, chapter 5. So John, chapter 5, sa atong mga Bible palihog. Let us open our Bibles, please. John, chapter 5. And atong pagbabasahon, mga kaigsunan, ang John, chapter 5, verses 1 down to verse 18. If you are there, kindly say a loud Amen. Okay, the Bible says, follow me with your eyes, atong basahon, ingon pang pulong sa Ginoo. After this, there was a feast of the Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folks, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at the certain season in the pool, and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? Gusto ba ka maayo? The impotent man answered him, Sir, I have no man, where the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked, and on the same day was the Sabbath. The Jews therefore said unto him that was cured, It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, He that made me whole, the same saith unto me, Take up thy bed, and walk. Then asked they him, What man is that which saith unto thee, Take up thy bed, and walk? And he that was healed wist not who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. Afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed and told the Jews that it was Jesus which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had what? Broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself what? Equal with God. Mag-ampo, tama nga langit nun. Salamat Lord sa mga pagtulunan nga imong igahatag kanamo karon. Ang imong ibos nga alagad Ginoo dili takos nga modala sa imong pulong apan amahan alang niining mga katawhan nga naminaw panalangini og tagai Ginoo og clarity, boldness amahan, and heart that would be ready to receive the seed of your word tonight. Bless the word of God Ginoong Dios. Tagaimig kadaugan in Jesus name among gipangayo kining tanan. Amen and amen. Palihog manglingkod kitang tanan. I would like to entitle the message karon nga kagabhion mga kaigsunan sa usa ka pangutana. O kani nga pangutana, usa ni ka pangutana
alang kanato nga tanan. And by the grace of God, let us look at this text tonight in another angle. And by the grace of God, let us try to be a little bit deeper. Magpalahom-lahom tagamay sa pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan karon mga kaigsuonan. Though we will not be really in that depth nga pertigyong lahom, but let us try to advance ang atong pagsabot sa John chapter 5 mga kaigsuonan. I would like to entitle this message, this lesson nga do you really want to be well? Sa kapangutana, do you really want to be well? Gusto ba gyud kang maulian? Gusto ba gyud kang maayo? Now, in the previous nga chapter mga kaigsuonan, atong makitaan that the Lord Jesus Christ met a woman of Samaria. And after niya dito sa Samaria, niadto siya sa Jerusalem. Remember to ninyong last lesson na to about the Samaritan woman. So muna siyang broad continuation ato chapter 5 mga kaigsuonan. And ato makitaan that Jesus Christ niadto siya sa feast sa Jerusalem sama sa iyang nabatasan. No? And Jesus Christ always attend the temple activities and the feast didto sa Israel kaniadto, and he is attending those activities sama sa iyang nabatasan mga kaigsuonan. And this is a reminder alang sa atua nga si Jesus Christ gani that he is someone the highest authority upon earth, pero nagpailalom ni ining religious nga kalihukan sa mga Hudiyo kaniadto. So it is a reminder to us and a challenge sa ato mga pinangga nga kita pod nga mga Kristohanon nga nagtuo kaniya, let us try to be present in the religious activities nga atong ginabuhat alang sa iyang kahimayaan karon. By the grace of God, you will be present Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday prayer meeting. Kabalo ba ka usahay atong naandan manimbata, atong naandan kay makasimba lang tag usa ka oras, okay na. Matag Domingo. But kabalo ka mga pinangga, if you really believe that God can bless you and can provide, why don't we start trying to improve that faith and serve the Lord the whole day during Sunday? Di ba? Kaya usahay, ang atong ginahuna-huna sa tuwang mga utok ba? Nga, kung unsa lang ang minimum, mura bitaw pautang bitaw, nga, naay mangutang nimo, o niya, mo ana ka, pila man gid ang imong gikinahanglan. Niya, ana sa nga, nanginahanglan kong mga 10,000, anak ka, sabi akong kaya ihatag, ani, katong minimum ra. Sige, nakoy kwarta diri, pero 500 diri, 500 ra akong mapahulam nimo. So, usahay na ta. So, pag naay mang hulam na to, ato ang ginahuna-huna ang pinaka-minimum, nga di na kita masakitan o di bayran. So, na tong huna-huna, usahay. We wanted to give people the least of what we can do or what we can give. And sometimes, kana nga bad habit atong gidala sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes, sa diha nga maghalad kas Ginoo imong ginahuna-huna, katurang akong makaya, katong pinakagamay nga akong mahatag. Or sa time, okay na ning isa ka oras nga akong ihatag, ilaan ako para sa pagsimba. Why don't we try to lift gamay atong pagtuo alang sa iyaha and try to make it more for the Lord. Okay? Ito ipakita nga nagtuo ta sa iyahan. Through the example of the Lord Jesus Christ, nagkuan siya, nito siya feast. And in this feast, dito sa Bethesda, Pool of Bethesda, dito sa Sheep Gate, actually, kaning giingon diri sa Bible mga kaigsuonan nga sheep market. Actually, this is actually the Sheep Gate, nga ang tanang mga halad sa templo, nga mga karniro, diri ginapang-agi. Okay? And this is a very, very busy place. Og aning lugar na ay usa ka pool. Usa ka pool, kanang swimming pool gud. Unya pagawman, during this feast, nagtuo ang mga tao nga naay anghel nga manaog sa tubig. Unya iyang gubuton ang tubig, murag mabukal-bukal ang tubig ba? Pag bukal-bukal ang tubig, pagkahuman gyud bukal, tanan nga mga taong masakiton magtapok sila. Naay buta, naay bakol, naay basta unsang sakit, nagtapok sila. Unya, mag-ana sila, sige. Tanawon gid nila nga
pagkahuman magbukal sa tubig, maglumba sila kinamangay, dinaganay. Ang buta siguro asa, ako'y una. Ang katong mga kimaya nagkamang na. Grabe ilang pagpaningkamot nga naman, para makauna sila sa tubig, kay ang sibisan kinsa nga makauna og tuslob sa tubig, maulian, ingon pang Bible, sa bisan unsang sakit nga naa sila. Verse 4, last part. Ingon pa niya, after the troubling of the water, step in was made whole of whatsoever disease he had. Unya didto sa maong mga katawhan, dunay usa ka tawo nga 38 anyos na. 38 years na didto, nagtambay didto kay gusto maulian. Una-una nimo, mas nauna pa ang iyang sakit kaysa sa pagkatao ni Jesus Christ. At this point, Jesus Christ was born 30 years ago. 30 anyos na nasa mga 30 years old ang atong Ginoo aning panahon na mga kaigsuonan. Sukad sa iyang pagkatao, isip sa katao. Pero kaning tawhana, 38 years na ang iyang pag-antos. And the Lord Jesus Christ came to the flock or to the crowd sa mga masakiton. Usahay no, sa una, akong una-una, si Jesus Christ, tanang masakiton pag maduol niya, iyang ayuhon tanan. But after reading this text, I realize, dili di ay tanang masakiton, tambalan ni Jesus Christ. You see, among the many people, yung gilista sa Bible, mga impotent, mga halt, mga blind, tanang mga sagdaghang kayo, nagtapok sila. Pero among them, nagpili lag-usa si Jesus Christ. Ngayahang ayuhon. And naay giingon si Jesus Christ, ingon pa niya sa impotent folk, gusto gyud kang maayo. Ang tubag sa maong tao, wa manggugkoy tao nga mutabang nako. Wa manggugkoy gitawag nga tao nga mudala nako kay pag magkamas-kamas ko, sa di pa ko makaabot sa tubig, nanay makauna mo nang di ko maulian. So ngala ba niya? Now, ako sang i-post ang atong narrative diha. I believe nga kabalo na mo sa istorya ato nang tiwason unya. And I will try to give an application sa ato ang gihisgutan karon mga kaigsoon. Gusto ko ma-focus diha. Kanang pangutana ni Jesus Christ. Wilt thou be made whole? Pretty redundant question. Ngano man, tungod kay nagtapok ang mga tao didto, gusto silang maulian mo nang galumba sila sa tubig. Pero, nangutana si Jesus Christ, gusto gyud kang maulian? Why is that? Okay? Gusto gyud kang mawala na imong gibati? And, pagkahuman, mangutana ko sa inyo, kung naay taong mangutana ninyo, gusto gyud kang maulian ug na kay sakit, what will be the best answer para ipakita nimo sa maong tao nga seryoso ka, gusto kang maulian? The answer would be yes. No other question. Yes, gusto kong maulian. Gusto ko maayo. Why not? Gusto ko maayo. Mauging na ako diri. But instead of saying yes, this man made excuses. Iyang giingon, wa magugkoy tawo mutabang nako, and he blamed others. He blamed the situation, gibasol niya ang sitwasyon, gibasol niya ang ubang mga tao, gibasol niya ang tanan. Instead of saying yes, gusto kong maulian, he started complaining and started iyang gitawag nga started blaming people. Now, let us focus on this sa tuwang storya nga pagahisgutan karon mga kaigsunan. Kabalo ba ka nga kining maong tawhana mga kaigsunan, because of his answer, instead of saying yes, naghatag noon siya mga excuses, namasol na noon sa uban, shows na bisan pag naa sa didto for 38 years para maayo kunuhay, makaunas tubig, but actually gi-enjoy na niya iyang sitwasyon. Di na siya gusto maayo. Because somehow, for 38 years, nakasurvive siya. For 38 years, buhi pa siya.
Kita ka ng mga badyaw bitaw diha sa dalan. Munang ako, wala ko naghahatag. Wa gyud ko naghahatag anang mga badyaw nga sig panglimos diha sa dalan. Nganuman, they have the choice nga manginabuhi, pero mas gipili nilang manglimos. The same way with aning aning tawhana nga kaning impotent person diri. Ang nahitabo sa iyang pag-antos, it is already his choice. O gikalipay na niya nga naa sa diha nga sitwasyon. Mao na si Jesus Christ nangutana niya, gusto gyud kang maayo, tinuod ka? Sa ato pong mga kinabuhi karon mga kaigsuonan, mao po na pangutana ni Jesus Christ sa ato, gusto gyud kang maayo? Anang pinakagrabing pangutana, mao nang mangutana ka nga, Pastor, gamhanan man ka ang Ginoo. Nganong di na lang niya luwason ang tanang tao sa kalibutan para ang tanang tao malangitanan. Wa nay may impierno. Kaya man na niya. Yes, kaya niya. Pero dili gusto ang Ginoo nga ipabuhat sa imo ang butang nga di ka gusto. Kaya nga naman, listen carefully. Naay mga tao karon sa atong katilingban nga mas gi-enjoy na nila ang pagkamakasala. Mas gi-enjoy na nila ang kinabuhi nga walay kaluwasan. Mao na ang Ginoo mangutana, gusto gyud kang maluwas? Mao na magsangyaw mis pulong sa Ginoo pag naami maistoryahan nga mga katawhan, and because we are obeying the command sa Bible, gisugo biatang mga Kristohano no ingon pang pulong sa Ginoo, Mark chapter 16 verse 15, panglakaw kamo og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang mga minugna, tanang mga binuhat. And that is what we are doing as Christians today. Nagasangyaw mi, and pagkahuman namo ma-explain ang gospel, pagkahuman namo ma-explain ang maayong balita sa mga tao nga naay kaluwasan kang Kristo, naay gibuhat si Jesus Christ para sa imuha. And among pangutana, the last part, Brad, sis, ma'am, sir, unsa man karon ang gusto nimong buhaton sa diha nga imong nadunggan kining maayong balita? Gusto ba kang maluwas? We ask that. Amo nang ginapangutana, nganuman, kay we already learn nga dili tanang tao gusto maluwas. So ato makitaan, sa atong mga kinabuhi karon, this man, 38 years, somehow nakasurvive siya. For 38 years, okay ang iyang kahimtang, nabuhi siya, naanad na sa siyang sitwasyon. Giganahan na sa siyang sitwasyon, mauna sa diha nga nangutanas Jesus Christ, gusto gyud kang maluwas, gusto gyud kang maulian, ang iyang tubag, naghimo siya excuses. Kaya nga naman, gina-justify niya ang iyang sitwasyon, nga okay raman ko, pero mo ni akong sitwasyon, tungod kay, mo ni ang hinungdan. Yan lang gina-justify iyang sitwasyon. Instead nga, iyang ipakita nga, wa gyud siya kaangay sa sitwasyon, gina-justify na noon niya. Kaya nga naman, giganahan na sa siyang sitwasyon. Let's say for example, pananglitan na yung sa kataong bisyoso, grabe gyud ka palahubog. Unya pagkahuman, duulon sa usa ka magwawali. Pangutanon, Brad, gusto gyud kang maluwas. Deep inside sa iyang kasing-kasing makapangutana siya, kung maluwas nako, kung musimba nako, dapat ako naning biyaan akong bisyo. Dapat ako naning hunungon ang akong mga dili maayong mga kinaiya, akong mga dili maayong binuhatan. Dabig mga lagad nako. Domingo ra bang ting simba, mura ba namong ting tapok sa akong mga barkada? Hala, murag moingon lang kog oo ani karon, pero sa tinuod lang di gyud ko moadto. Di gyud ko moalagad. Nganuman kay deep inside sa iyang kasing-kasing, dili siya gustong maluwas. And daghang mga katawhan sama ni ana mga kaigsuonan. Moingon lang, uy, nagtukos Ginoo, oy. Kinsa gyud dili? Ay paghukom kay kamo nanimba mo pero sa balay gampo ko. And that is the excuse of people nga wala gyud tinuod nagtuos Ginoo. Ngano man lang ito katong imuhang gipangulitaw-an sa una, pag-ingon lang niya nga ay murag gigutom man ko, murag lami man ikaw og barbecue, bisag ga ulan. Ay musugok gyud madto didto, mupalit kay para ihatag lang sa imong gipangulitaw-an. Kay ngano man,
tinuoray man ang imuhang paghigugma. Nganuman sa Ginoo nga nag-ingon, ang pulong sa Dios nga ayaw ninyo pagbiyahe ang panagtigom sa inyong mga kaugalingon. Kay kini mao ang nabatasan sa kadaghanan na ato makita mga kaigsunan, moingon tag dira ko sa balay, magampo ra ko diri. So meaning mga pinangga, atong makita na ang tinuod di ay nga ginasinggit sa imong kasing-kasing, dili sama or sukwahi sa ginayabot, yawit sa imong baba. Ang imong baba nagaingon, nagatuo ko, nagasalig ko, nagasimba ko, nagaalagad ko. Pero ang imong kasing-kasing nagasyagit, nga dili ko nagatuo. Kay nganuman, ako nang gihigugma ang akong pamaagis pag kinabuhi karon. Giganahan ako sa akong kinabuhi nga walay accountability. Giganahon ako sa akong kinabuhi nga may mubadlong nako. Giganahan ako sa akong kinabuhi nga magkinabuhi nga susama ni ini. Di na nako mabiyaan ang akong mga binuhatan. So mga pinangga nga mga kaigsunan, usa ni kapangutana alang kanimo karon. Gusto ba gyud kang maulian? Gusto ba gyud kang maayo? Gusto ba yung kang makaangkon sa kaluwasan? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, kining maong tawhana karon, dunay challenge si Jesus Christ. Gi-challenge ni Jesus Christ. Kabaluman ang atong Ginoo nga di siya gusto. Kabaluman ang atong Ginoo nga gi-enjoy na niya yung sitwasyon. Di na niya mabiyahan yung kinabuhi. Sa mas mga katawhan karon, di na mabiyahan ang kinabuhi, di na mabiyahan ang mga daotang buluhaton, di na mabiyahan ang daotang pamatasan. Moingon og mutuon ako sa Ginoo, musimba nako, di na nako ni mabuhat. Mao na nga instead nga moingon nga moalagad sa Ginoo, daghang excuses. Sa amning tawhana, ay wa manggoy mutabang nako, ang mga tawo manggod, kay inani manggod, lisod manggod, daghang sa excuses. And that is the excuses of people of our time today, mga pinangga. Moana ang mga katawhan itong panahon karon nga, uy, mga lagad tas Ginoo, ay, dili ko makapangalagad sa Ginoo, kay ang Sabado, ay ang Domingo manggod, kay amo mangunang family day, I hear that. Amo mangunang family day sa akong pamilya, mauna among tinglaag, tingsuroy, kay trabaho man mi weekdays, di man mi magkatapok, o gitawag nga lahing adlaw, Domingo, ilang bakante, muna nga manuroy niya ng panahon na. Family day na. Igsuon ay kalimot. Kung family day ang Domingo, dapat naa ka sa balay sa imong amahan. Kung imong amahan ang Dios. Pamilya mo sa Dios. You see? Naitaong ni Duol kang Ginoong Hesus sumala sa libro ni Mateo. Nagtudlo si Ginoong Hesus sa balay. Napunog mga tao. Ang iyang inahan, si Saint Mary, o ang iyang mga igsuon nas gawas. Ni Duol. Ana sa nga Ginoo? Ang imong inahan o ang imong mga igsuon naa sa gawas. Gusto makig-istorya nimo. Kabalo ka unsay tubag sa atong Ginoo mga kaigsuonan? Ang tubag sa atong Ginoo, naingon siya, kinsa ba ang akong mga igsuon? Kinsa ba ang akong inahan ug amahan? Kini sila nga naminaw sa akong pulong og nagtuman niini. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, kung family day ang gitawag nga Domingo, sultian ti ka, adto ta sa balay sa tong amahan. Napoy nagingon nga, pastor, pag Domingo manggod pastor manginabuhi gid taon ni pastor. Kay og di mi manginabuhi pastor sa Domingo, wa may kanon pagka Lunes. Sultian ti ka, nagsaad ang balaang kasulatan, pangita pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang raon niya kanimo. Ingon sa Pilipos kapitulo 4:19 mga kaigsunan, ang akong Dios magahatag sa tanan nimong gipanginahanglan. Higsuon kung tinuod gyud nagtuo sa Dios, di ka mahadlok. You see? Natong makita mga pinangga, daghang mga tao moingon nga, ay pastor, tinglaban ako ng Domingo pastor. Ang akong mga hay-hay, ang akong mga hinay-hay pastor, di mauga. Akong ingon sa ilaha, ang Ginoo taon gibiyaan niyang trono sa langit para lang magpakamatay para sa imuhang sala. Ikaw di gid taon ni mabiyaan imong mga hinay-hay. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, just like this man, there are a lot of excuses. Ingon pas kantas Tagalog, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan.
And ang dahilan mga pinangga ng mga kaigsunan is because your heart is shouting, di ko gustong mubiya ni akong kinabuhi karon. Di ko gustong muduol sa Ginoo kay mabag-o ko, malahi ni, mausab ni. Igsoon ayaw kahadlok kung usbon kas Ginoo kay kung ang kausaban nimo gikan sa Ginoo, kausaban na alang sa imong kaayuhan. So this is the question for you this evening. Do you really wanted to be saved? Gusto ba gyud kang maluwas? Gusto ba gyud kang makaangkon sa kaluwasan? I hope the answer is yes. O yes, Pastor, gusto kong maluwas. And if tinuod nga gusto kang maluwas, igsuon. If tinuod nga gusto nimong maangkon ng kaluwasan, hinunua, di lang isyagit sa atong baba, kung dili isinggit pod sa atong mga kasing-kasing nga mugawas pinaagi sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. And ang challenge ni Jesus Christ para sa imo. Unsa ang giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, verse 8. Jesus said unto him, rise, tindog. Barog. Barog. Igsuon barog. Tindog ya sa imong comfort zone. Komportable na ka sa bisyosong kinabuhi. Komportable na ka sa kinabuhi nga walay obligasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Komportable na ka sa kinabuhi mga kaigsuonan nga tag-isa lang ka oras ang imong mahatag sa Ginoo matag Domingo. Ingon ni Kristo, tindog igsoon, tindog. Rise and take up thy bed. Pasan. Ayaw kahadlok nga mapasan. Ayaw kahadlok nga mapasan sa responsibilidad sa imong pag-alagad sa Dios. Kitang tanan natay mga responsibilidad mga kaigsuonan. Every time we always take risk. You see? Mura magnegosyo ka. Usahay kaning tao mo take risk ya. Kani akong kwarta, irisgo na ako ni. Akong inegosyo. Katong uban maingon nga, di na ako ni gastuon kay kung ako nang inegosyo basing mawa. Kabalo ba ka nga risgo gihapon na? Bisag asa ka, it is risk. Risgo nga mahurot imong kwarta kung mapildi ka sa negosyo or risgo nga di mo mapuslan imong kwarta kay nahurot kas gasto-gasto. In other way around, it is still risk. You see? Risgo. Naay risgo sa pagpaningkamot, naapoy risgo sa pagkatapulan. You see, ug maningkamot ka, risgo, kapoy. Pero di, pag tinapulan po ka, risgo pod. Kaya nga naman, wala ka na makaon. So, wala agay kay kapaingnan. So, ang atong risgo nga pagabuhaton mga kaigsunan, katong risgo nga dunay sangputan sa katapusan. Katong risgo nga dunay paglaom sa katapusan, nga mahayas-kas kang ngit-ngit sa imong kinabuhi, kay basin karong kagabiyon, naglunang ka na sa lapok sa sala sa imong kinabuhi. Si Kristo nagaingon, bangon, og pasan. Ayaw kahadlok nga pasan sa imong obligasyon sa kinabuhi. And walk, the Bible says. Walk. Lakaw. Gamitay mo mga tiil sa pagsunod sa Ginoo. Ayaw pagpabilin sa lapukan, ay pagpabilin sa sitwasyon nga wa na namao. Naay mga nag-ingon, mga kaigsuonan, nga dinhin naman niya ako ang naandan. Okay na ko diri oy. Akong mga ginikanan, nangamatay man tong way ng alagad sa Ginoo. Ako po, inani na po ko. Igsoon, ayaw pa kamati ang imong namatan kung kana sa mali. Sa maragod nga nagtindog ka sa ibabaw sa balay sa mga hulmigas. Sabay angay nimong buhaton kung ginapaak-paak na ka sa hulmigas, nakita na nimo nga di na ni maayo, makao na ka, sakit na kayo. Ang pinaka-the best mong buhaton is mangita kaglain nga walay mukit-kit nimo. And that is what the Bible is telling us today. Giingnan ni Kristo, i-challenge ka, tindog. Paghuman, pasan. Paghuman, lakaw. Sunod. Ingon pa ni Ginoong Hesus mga pinangga, siya nga buot nga mahimo na kong disipulo. Itugot nga mahimo siyang andam nga pasanon ang iyang cross ug mulakaw sunod kanako. So atong nakita mga pinangga nga mga kaigsuonan, mahimutang andam niini nga atong pagpasanon natong cross. Pasana ang imong obligasyon sa pagpangalagad kang Kristo Jesus.
kalimti imong kaugalingon. Og sunda si Jesus Christ. Ingon pa niya karon tindog igsuon. Pasan lakaw. And kawalo ka, nagay risgo ang magtuo kas Ginoo. Kaysa dihang mutuo na kas Ginoo mga kaigsuonan no, ang mahitabo abi nimo katong sa unang panahon nga malinawon kaning tawhana, malinawon kay ang kinabuhi. For 38 years, malinawon kay ang kinabuhi. 38 ka anyos di lang siya kalakaw. Gidayungan siya, ginabutang dito sa pool. Survive siya, meaning naigapakaon niya, naiga-support niya. Pero karon sukad karon. Di na pwede nga magsalig na lang sa mangayo. Makalakaw naman siya. Unya katong wa niya na-experience nga mga kasakit sa una, na-experience niya karon. Tanawa, ang iyong Biblia. Verse 9, and immediately the man was made whole. Wow, immediately. Naulian siya, naluwas siya. And took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. Now karon, kaning maong tawhana, nadungog niya ang challenge ni Jesus Christ. Nakonbiktahan siya, bitaw na. Bitaw na. Pwede ko maulian, bitaw no. Biyaan na nako niya akong kinabuhi. Iyang gibuhat, pag ingon ni Ginoong Hesus, tindog, pasan, lakaw, gibuhat niya. Gipunit niya, tindog siya, gipunit niya higdaanan, gipasan niya, nilakaw siya. Jesus Christ po, di pang Biblia, nitago na, nisibat na. Yan ang gi-withdraw iyang kaugalingon sa crowd. Isaragid taon iyang giayo, isaragid taon iyang gipilit. Ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsunan. When Jesus Christ withdraw, katong tawhana, pasan-pasan siya sa iyang bed. Sabado man to. Sa mga Hudiyo, bawal man sa mga Hudiyo nga magpasan o bisag unsag Sabado. Kay Sabat man. Nagay ito yung mga bagong mga balaod sa mga Hudiyo nga bawal magpostiso og Sabado. Ngano man kay ginapasan daw na nimo yung postiso. Di ka magpostiso og Sabado. Na ilang ginabuhat istrikto kay sila. Unya, ang nahitabo mga kaigsunan, samtang kapasan sa Sabado, nakitaan sa mga religious leader, huy, sala na, di na maayo imong ibuhatan nung pasan-pasan man kana. Di na mao. You see? That is sin. That is wrong. Kato, o dito lang sa nagidahigda dito sa iyang kuwan, sa iyang higdaanan. Kuyawa, no? Makaingong gugong kaning tawhana, di gini gusto maulian. Ngano man, niyan to sa pool para makiglumba kay musalom. Pero nadalag higdaanan. Naibed. You see? No? Kung tuyo nimo makiglumba, magbed baka di na. Di na, oy. So, yan, dito. Payaya dito. Relax ra. Pero gipasan doon niyang bed. Naulian man siya. Ni-respond sa challenge ni Jesus Christ. Pero og dito lang sa nagpahayahay sa iyang bed dito sa pool, di siya makasabaan sa mga religious leader. Why mga laban niya? You see? So, kabalo ka usahay, sa diha nga mutuman na kas kabubuton sa Ginoo, musunod na kas kabubuton sa Ginoo, daghan kag makalaban. Sometimes usahay daghang panahon nga ang imong makalaban imong kaugalingong pamilya. Ingon pa ni Jesus Christ, ako ni anhis kalibutan na alang sa pagbahin-bahin. Ang amahan makigbatok sa iyang anak. Ang ugangan makigbatok sa iyang masamo. Ang anak na babae makigbatok sa iyang inahan. Ingon pa ni Jesus Christ, ngay panagbahin-bahin. Na atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, moabot ang panahon tungod sa pagtuo sa Dios. Ang kaugalingong panimalay mabahin-bahin kay naay mutuo naay dili. Ug sila nga mga wala nagtuo makigbatok ug kalabanon ang mga nagsalig sa Dios. You know, it will be a big problem. Before nahunaw ni mo no, kaniadto wag goy nakalaban nga nagsikog inom, usahay, maulig balay, kadlaw na, hubog. Wag goy parinting nga moingon unsa man ka? Sige goy, inom. Wag gyud. Pero pag abot sa panahon, kalit lang. Na kay long sleeve nga ukay-ukay nga katong loose kaayo kay mga dagko kay ukay-ukay.
Niya nakaslacks na, naka-black shoes, nagbit-bit og Bible, nakahinapay, kay musimba. Ingon ang mga tao, nabuang naman sa dudong, nabuang na. Daot nas droga siguro, nabuang na, tanawa. Nagbit-bit na Biblia. You see? Katong mga tao nga, wagoy pakialam sa imong kinabuhi, wagid nga laban nimo. Sukad ka mga lagad sa Ginoo, they will be the one to say, nabuang ka na. You see? Kaya nga naman, there is a responsibility and there is a challenge kung masunod ka sa Ginoo. So, igsuon, ayaw kahadlok nga masunod sa Ginoo, igsuon. Ayaw kahadlok sa istorya sa uban, lahotay lang, padayon lang. Basta kay barugi ang kamatuoran, simbaha ang tinuod nga Kristo. Kaya ang tinuod nga Kristo ang imong simbahon, daghan yung mga katawhan nga di ganahan sa imong pagabuhaton. Pero ang tubag niya, nindot kayong tubag niya, mga pinangga nga mga kaigsunan. Ang tubag niya, siya nga nag-ayo nako, mo'y nagsugo ang akong pasanon ang akong higdaanan. Unsa may makaya nako, unsa man ang ako ang gitawag nga ikaingon sa nag-ayo nako, mudili ko sa iya? No. You see? Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan, og tinuod kang naluwas karon, siya nga nagluwas nimo, maoy nag-ingon nga mauna ang imong buhaton. So igsoon, di ka magduha-duha nga mga lagad kaniya, di ka magduha-duha nga magsimba, di ka magduha-duha nga buhaton ang tanang mga pag-alagad sa Dios. Kay nga naman siya nga nagluwas nimo, maoy nagsulti nga imong buhaton ang ingon. Asama atong maong tao nga naulian, ingon pa niya, siya nga nag-ayo nako, maoy nag-ingon nga ako ning pasanon, unsabay akong ikatubag, unsabay akong angayan buhaton, siyempre akong tumanon ang tao nga nitabang nako. You see? And that is what we need to do. Atong tumanon ang Dios, ang Ginoo nga niluwas nako. And one day, tuwa sa templo, nagtagbo sila ni Jesus Christ. Ingon pa ni Jesus Christ, naayo ka na, naulian ka na. Ayaw na pagpakasala pag-usab, kay basin dunay mas dautan ang mahitabo kanimo. You know, sometimes, ang atong mga sakit is connected sa atong mga sala. Diba? Let's say, for example, grabe imong pagpakasala sa imong pagpanigarilyo. Nagsakit ka, cancer sa imong lungs. Grabe imong pagpakasala sa imong bisyo, nagsakit ka, sakit imong atay, di nagapunction. You see, connected. And maybe this person have done something. And because of this sin, mao'y nahimong hinungdan nga nagsakit siya. Man, Jesus Christ, ayaw nag-usab, ay napagpakasala, kay basin doon na pa'y mas dautan nga mahitabo nimo. Unsa bay mas dautan nga mahitabo? Sa usa ka tawo nga kaigsuonan, nga naghigda 38 years nga di kalakaw, sa pay mas dautan ana. Kabalo mo unsa? Di ba? Naghigda ka taliwala sa mga masakiton. Unya pagkahuman, nagantos 38 years di kahawa. Kabalo ka unsay mas dautan, mas grabe? Ilabay ka sa dagat sa kalayo, kauban ang mga nagmasakiton ang kalag, nga wa na nga ulian. Katong mga kalag, nga wa na nga ayo sa ilang mga sakit nga mawang sala. Mauban kanila sa kalayo sa impyerno, that is worse. You see? And atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. At that point, nabawaan niya, ay si Jesus dito. Kaya nangutana man itong mga tao, kinsa may nag-ingon sa imo nga basan nimo ni. Mo sa kaila kay Jesus gi-withdraw mo niya dito. Pero pagtagbo niyang Jesus Christ dito sa templo, yang gi-proclaim, yang gisulti. Kabalo nako kung kinsa tong nag-ayo nako. Kabalo nako kung kinsa ang nagtambal nako. Siya si Jesus, si Jesus Christ. And mga pinangga nga mga kaigsuonan, sa diha nga nailhan niya, kung kinsay ni ayo niya, iyang giproclaim. And by the grace of God, kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan karon, kung tinuod ang kaluwasan nga imong naangkon, sa diha nga niingon ang Ginoo, gusto ka bang maluwas? Niingon ka, yes Lord, I wanted to be saved. O sa diha niingon ang Ginoo,
tindog, pasan, lakaw. Ikaw pod ni tindog, ni pasan, ni sunod kang Kristo paglakaw. You're already saved. Naluwas ka na. Sama na ining maong tao nga naayo, ato pong isulti sa uban, naayo ko tungod kang Kristo. Naluwas ko tungod kang Jesus Christ. Proclaim it to the world. Muna ang tinuod ng Kristohanon mga kaigsunan, di gid niya punggan iyang baba, iya yung sultian ang uban mahitungod sa iyang Ginoo. And lastly, and I will add lang this point, ako na nang i-add nga point. Importante kayo ni mga kaigsunan. Verse 16. Kay katong mga tawhan na pagdungog nila si Jesus, di nag-ingon sa imo nga magpas-an adlaw Sabado. Verse 16, and therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him because he had done these things on the what? Napoy kaning mga nangalaban kang Kristo, napo nitong panahon karon. Nay mga tao karon nga masuko pag maglihok tag Sabado. Sama ning mga Hudiyo. Pero unsa may giingon ni Kristo? Kay mo pahulay mo dag Sabado daw. Di madamulihok Sabado daw. Tanawang verse 17, tubag ni Kristo, striking kayo. But Jesus answered them, my Father, what? Hitherto. And I? Ingon pa ni Jesus Christ, gatrabaho manggani akong amahan hangtod karon, mo trabaho pug ko. Tanawa ra. May mga tao karon nga di sila masugot nga mo trabaho ka Sabado. Kay demonyo daw ka kay gatrabaho kag Sabado. Pero ingon pang Jesus Christ, my Father worketh hitherto. So pasabot ana, ang akong amahan gatrabaho bisan hangtod karon. Ug ako mulihok og mo trabaho pod. You see? So mong lihok ta. Ambot lang ni sila galaban kang Kristo ba o sa mga Hudiyo. And nanawang verse 18. Therefore the Jews sought the more to what? Because he not only had broken the what? Giguba na ni Jesus Christ ang Sabat. But said also that God, what is? Making him what? Unsa si Jesus Christ? Equal with? Equal siya sa Dios. Meaning he is also God. You cannot be equal with God if you are not God. That's why ang Trinidad tinuod, Amahan, Anak, ug ang Balaang Espiritu, ug kining tulo, usa. Equal ang Amahan didto sa Anak. Ingon pa sa Bible, ang Anak, ang Dios, equal kang Jesus Christ. Kay ang Trinidad, equal man. You see? Father, Son, Holy Spirit. You see? Now going back sa atong lesson, ako lang itong gidugang, it is something that we must be reminded mga kaigsunan, nga ito yung tumano ng Biblia. And ako lang idugang mga kaigsunan, and I would like to close in this question. Gusto ba gugang maulian? Unsa man ang sakit nimo karon? Unsa man ang sala nga imong ginabaon-baon karon sa imong kinabuhi? Basing napa kay sala nga imong ginadaladala karon nga di pa nimo mabiyaan. Nagapangutana si Jesus Christ sa imuha karon. Gusto ba gyud kang maulian? Sa man nga sala, maybe it is sin of the lust, maybe usa ka bisyo, maybe usa ka kinaiya, I don't know. Mao kabalo ang Ginoo. Maybe upon hearing this karon, kapaminaw ka, nakaingon ka murag mao gyud ni. And nangutana ang Ginoo sa imuha, gusto ba gyud kang maulian? Tumana lang ni igsoon, kung gusto kang maulian, tindog, pas-ana ang responsibilidad, ug sunod, lakaw, salakang ni Kristo. Palihog manindog tang tanan, alang sa tong pag-ampo. Langit no nagmaluluyon nga Amahan, kanimo among gisalig ang tanang mga pulong nga among gihisgutan karon Ginoo. Nagtuo mi Amahan nga kini pulos ka matuoran lamang ug wala gay bakak nga nakasagol Ginoong Dios. Kay ikaw nagtubag sa among mga paghangyo kaganiha pa lang. Ginoo ako nagapanalangin ug nagahangyo kanimo baning mga katawhan ngang imong pulong maoy mulihok sa among mga kasing-kasing Ginoong Dios ngang among mga ginayawit sa among mga baba maupod ang ginasyagit sa among mga kasing-kasing. Ako nagahangyo Lord nga pinaagi sa imong grasya ug sa imong kaluoy sa lapukan sa sala nga among gilunangan sa lugar sa higdaanan sa pagwalay pagpakabana Ginoo sa lugar sa kalipay Ginoo kalipay sa kalibutanong mga butang tabangi mi nga motindog mi mupas-an mi ug mulakaw sunod kanimo. Panalangin Ginoo ang nabilin nga mga panagdait namo karon Ginoong Dios
Panalangini kami, ligoon na kami, ug pasaylua kami sa among mga kalapasan. O Ginoo, panalangini ning maong panimalay, mga katawhan nga niya diri, panalangini ilang mga lawas, ayo ilang mga sakit. Ingon man Ginoo ang among mga silingan nga niya, kung asa man nakaabot kining maong tingog Ginoong Dios, ako nagahangyo ang mga pulong nga dungog sa mga katawhan, ipatubo sa kasing-kasing sa matag usa. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugma. Panalangini kami Ginoo sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ang tanan. Amen. Amen. Salamat ug maayong gabi alang kanatong tanan.